Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. RJ Abariento sa Tralco. Bakit nga ba dinagdag ni Coach Tim sa practice ng Gilas? Meralco Coach Luigi Trillo, hindi pa rin tapos. Pinaiimbestigahan ang Game 3 at mga referee sa nakalipas nga na do or die Game 3 sa pagitan ng Barangay Ginebra at Meralco Bolts. Ay Barangay Ginebra nga ang nakakuha ng panalo, pero hindi nga na-enjoy ng Barangay Ginebra fans yung kanilang pag-a-advance sa semifinals. Ngayong nababalot sila ngayon ng kontrobersya dahil sa pagrereklamo ng Meralco at sinakyan nga yan ng mga Ginebra haters, lalong-lalo na yung mga manok fan na nakikifans sa Meralco Bolts. Sa tingin ko, kaya natalo ang Meralco ay merong kumamping malas sa kanilang kupunan. Pero balik tayo dito kay Coach Luigi Trillo kung saan hindi pa nga rin ito tapos sa pagre-reklamo dahil ayon niya sa kanyang naging latest interview ay isang araw game-changing yung maling tawag ng referee. Hindi niya nga raw masisisi si Coach Ninad sa pagsugod nito sa referee dahil nandyan nga raw si Coach Ninad para sa kanilang kupunan. Very alarming nga raw para sa kanila yung mga naging tawag ng referee kung saan sa loob ng 2 minuto ay 4 na fouls nga raw yung itinawag sa kanila. Patungkol sa nirereklamo na yan ni Coach Luigi Trillo ay hindi na nakakagulat na natawagan sila ng 4 fouls sa loob ng 2 minuto nang dahil yan sa sobrang pisikal ng kanilang laro. Sobra-sobra na nga yung pisikal na ginagawa ng Meralco to the point na nasasaktan na at possible na may injured yung Barangay Ginebra players. Big example na lang dyan, yung ginawa ni Cliff Hodge. Simula nung Game 1 to Game 3, halos lahat ng key players ng Ginebra ay may tama kay Cliff Hodge. At ganyan nga kapisikal yung gusto ng Meralco na pagbigyan ng referee. Pero hindi naman po pwede yan dahil sobra-sobra na at very obvious na foul talaga. Kaya naman, noong hindi na pagbigyan yung Meralco sa kanilang physical game, ay ganun na lang yung kanilang reklamo. Every time na matatawagan sila ng foul ay halos magwala yung kanilang bench. Pero in reality, foul naman talaga yung kanilang mga players. Eto real talk mga chong, pagdating sa offensive foul na itinawag sa Meralco noong Game 3 na nagresulta sa paglusob sa referee ay mali naman talaga yung naging tawag. Pero masyado ngang naging OA ang Meralco Bolts, lalong-lalo na si Coach Nenad Vucinic kung saan sinugod agad nito yung referee. Reviewable naman yung play na yon. Pwedeng i-review ng referee yung maling tawag. Pwede ring mag-challenge ang Meralco. Pero hindi nga nila ginawa at mas pinairal nila yung kanilang pagiging reklamo Bolts. Sa mga nagsasabi naman na bakit na-thrown out agad si Nenad Vucinic at hindi man lang binigyan ng warning. At isa nga sa mga nagsasabi niyan ay si Homer Saison na isang sports columnist pero nababara yung utak kapag involved ang Ginebra. Ang sagot dyan mga chong ay una nang natawagan ng technical si Nenad Vucinic at noong ma-thrown out ito sa laro ay pangalawang technical niya na nga yan. Isa pa, hindi naman si Nenad Vucinic ang head coach ng Meralco at ayon sa rules ng PBA ay tanging head coach lang yung may karapatan na makipag-argue sa referee. At ganyan nga lang kasimple yung paliwanag dyan. Tuloy natin yung sinabi ni Luigi Trillo sa kanyang naging latest interview kung saan sinabi nito na sinuspindi raw ng technical committee yung referee sa Game 1 sa pagitan ng Rain or Shine at Converge Fiverexers. Kaya naman umaasa si Luigi Trillo na magkakaroon ng investigation sa nakalipas na do or die game ng Barangay Ginebra at Meralco at masuspend ang referee. Pagdating dyan mga chong, ay agree ako sa sinabi niya ni Luigi Trillo. Magkaroon ng investigation at isuspinde yung referee kapag napatunayan na mali talaga yung naging tawag. Which is, mali naman talaga. Pero yung pinakamali talaga dito ay ang Meralco Bolts dahil pinairal nga nila yung kanilang pagiging reklamador. Hindi nila ginaya si Coach Tim na nagre-reklamo rin pero kontrolado nga nito yung kanyang sarili dahil alam niya na importante
ang do or die game. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. RJ Abariento sa Tralco. Bakit nga ba idinagdag ni Coach Tim sa practice ng Gilas? Marami ngayon nagtataka, lalong-lalo na yung mga haters ni Coach Tim at ng Hinebra na bakit daw ipinasok si RJ Abarientos at Tralco sa Gilas, Pilipinas. Marami naman daw mahuhusay na player dyan. Ganyan nga kakitid yung utak ng mga haters ni Coach Tim at ng Barangay Hinebra. Napakasimple nga lang ng sagot dyan. Hindi naman ipinasok ni Coach Tim itong si Tralco at RJ Abarientos sa Gilas lineup. Isinama nga lang ito sa training camp para makapagsimula na yung kanilang team practice dahil pinagpapahinga pa nga ni Coach Tim yung ilan sa kanilang mga key players na sila Troy Rosario at Justin Brownlee. Hindi naman po pwedeng humugot ng ibang player si Coach Tim dahil possible na magkatampuhan dahil ipapasok lang bilang practice player. At yan nga yung iniiwasan ni Coach Tim Cone. At yan nga yung hindi naiisip ng kulang-kulang na utak ng mga bashers ni Coach Tim at ng Barangay Hinebra. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa mga bashers ni Coach Tim sa Gilas, Pilipinas? Ano rin yung masasabi nyo na nagre-reklamo pa rin si Luigi Trillo? I-comment mo lang dyan sa ibaba.